So, hello everyone! Nandito kami ang ACMM Diaries! na mapapasigaw ka sa sarap ng Usapan! Alam niyo ba guys, gustong-gusto ko na talaga mag-podcast, pero ang dami kong naiisip na topic. sa true lang, bes. Kaya nga, ang daming issue talaga dito sa Pilipinas. Ano, pwede kong gawing halimbawa yung domestic abuse. Ay, oo! Pati yung corruption! Oh my Oo. gosh! Problema din dito sa Pilipinas yung discrimination sa mga kasarian. Oo, te. Naisip ko rin kasi yung diskriminasyon laban sa mga katutubong Pilipino o indigenous people. Oo nga. Kaya Dapat nga. pa natin indigenous eh. Oh. Oo, kaya nga, huwag natin mapaligoy-ligoy pa. Let's start with Mia! Ano na pinanggit ko, di ba, domestic abuse? Oo. Yes, So, domestic abuse. Sa research ko, yung domestic abuse, parang close one siya or family friend, family relative or close friend, na parang inaabuso ka. Grabe. Abuso? Kaya nga, din parang common siya sa, napapansin ko parang common siya sa Pilipinas. And parang commonly, nangyayari siya sa mga babae, o kaya sa mga babaeng nakapangasawa ng mga, parang, na lalaki. And ang dami nating nakikitang kaso nun, kahit nasa sarili nating pamilya, pero wala tayong nagagawa ng maayos. Kasi parang sobrang normalized na niya for me. Like, oo nga guys, promise, it's not fun experiencing that as someone na na-experience na in my own family, guys. And then, like, parang most din ng mga di ba sabi mo parang discrimination sa kasarian? Nangyayari din siya minsan sa mga parang LGBTQ, parang mga lesbian, saka bisexual, ganun. And then also may small percentage din na nangyayari sa mga lalaki. Sa mga bakla, alam ko, wala si Sean. Oo, katulog kasi natin doon! Sean Artan. So, shout out po kay Sean Xavier Artan. Kasama ka na sa aming podcast. Yes! Kahit ayaw mo. Okay, so. Pero at the same time, may mga solusyon naman pwedeng gawin yung gobyerno eh. Di ba? Lagi naman di lang nila ginagawa. Ano ba yan? So, kung di magagawa ng gobyerno, ano nga ba yun, Mia? Una yung pinaka parang magpapasagawa sila ng mga organization para mas maano. Isa yung, alam yung CPS, di ba? Ay, oo, Like, parang wala silang ginagawa na maayos. So, kapag naririnig ko talaga mga reports mostly sa Amerika, kasi common yung CPS eh. Parang kapag tinatawag sila, hindi nila sineseryoso yung kaso ng bata. And then, parang invalidate siya ng mga victims. Kaya parang nasa stuck yung mga victims na parang hindi sila magre-report. Kasi wala namang may kinig sa kanila. And like, dapat kailangan yung ayusin ng government. Hindi lang ng government ng US, kundi pati atin. Oo. Masara na sa atin. Oo. Di ba dito sa Pilipinas, parang ang trato sa mga bata yung parang hindi sila seryoso. Mga batang hamog. Pero kasi, lahat naman tayo, may sarili tayong isip and we shouldn't let that, parang, let's not be discriminated, guys. So, continue. Tapos, isa rin yung parang, if as an individual, naka-experience ka na rin na ganun. Kumari, parang outsider ka ako. Kaya parang, nakita mo na talaga siya first hand. Suggest ko talaga magpa-therapy ka. Kasi most ng victims, lalo na pagbata nila na-experience, parang, paglaki nila, may chance na parang gagawin din nila yun. Kasi yun yung natutunan nila. Like, so na-trauma na sila sa mga ginagawa sa kanya. And then, like, parang isipin nila na yun yung tama. Kahit di naman yun kasi ganun sila pinalaki. Kaya, Cycle siya, guys. Oo. Hindi pwede yun. Like, it's a cycle that should be broken, guys. Then, mabuti nga yung mga ibang bata ngayon. So, parang na-realize na nila yun. Kasi sa atin Yes. talaga, sobrang normalized minsan ng domestic abuse, lalo na towards kids. Parang sabi ni Chelsea. Oo. Like, I hope na this generation is maputol na natin yung paggagano. Tulin na yan. Oo. Lalo na may mga isip na yung mga Gen Z, may social media na. Yes. Oo. Kailangan Shout na natin out itigil. sa mga Gen Z dyan. Yes! Shout out! Okay. Ano pa ba pwede kong banggitin sa domestic abuse? Yung, ano mo yun? Yung epekto.
yung epekto like sa atin. And then like, hindi lang naman sa ating effect nun eh. May effect din siya. Siyempre sa mismong abusers themselves. And it's like, yung image talaga ng bansa natin. Oo, talaga dun. Isa rin yun. Parang, alam mo yun, maganda yung mga tourist spots ng Pilipinas. Pero like parang, ano tawag dito, parang hindi siya kasi nakikita ng mga tao yung culture natin dito. Tsaka parang hindi nila na maayos. Kaya yun. Tapos isa rin yung epekto sa mga victims is parang pinako mo na binabanggit. Parang depression, anxiety, ganun. Pati PTSD. And then parang, pag na-experience naman nila yun, parang hindi sila sinaseryoso. Oo, like, ginagawang joke yung depression tsaka anxiety minsan. yeah, yung sinasabi nila, it's all in our minds. Like, But our minds can kill too. yeah, like, our minds are so powerful, guys. So, please, stop domestic violence! And be aware din naman, guys. Be aware. Okay, so guys, alam nga pa yung isa pong topic na nakakainis! Oh! Sponsor time! This video is sponsored by McDo! Oh, mas masarap ang McDo sa usapan natin, guys. Tama. So, back to our topic. I hate corruption. Yes. Like, kulong na yan. Mga kurakot! Okay, so, it's just so annoying. So, as Filipinos, syempre sikat na sikat yung word na yun sa atin, promise. But, minsan natutuloy yung word na to without knowing, ano ba talagang corruption, guys, diba? So, like, corruption is, this is when, kunyari, politician, they use their power wrong for, like, personal means, ganun. For example, like, bribery. Like, bribery, alam yung, alam yung grease money, alam yun, di ba, yung pagsuhol? Kasi, for example, maraming nagpapadokumento sa Pilipinas, di ba? And, yung mga politicians, ayaw nila maghintay eh. So, ang ginagawa nila, parang may grease money sila, or parang pasuhol na pera, para masubilis yung proseso. And they, kunyari, for example, sa EK, di ba, alam yung normal line, tsaka may express line. Parang ganun yung nangyayari sa government natin. And then also, alam nga pa isa pa, yung isang malaking problema. Pangungurakot, guys! Guys! Yung mga, like, Isang VP Sara dyan. opo, guys, like, like, embezzlement, guys. Kinukuha nila yung pera natin, tayong taong bayan, para sa sarili nila. We cannot let that slide, guys, okay? Imagine nyo lang yung epekto natin sa economy natin overall. This year, lumalaki na yung utang natin. Estimated nga na 90 trillion ang utang natin by the end of 2026. And then, alam mo, boss na yun, napupunta lang yun sa mga boss ng mga politicians na yan. Imagine mo lang yun. Parang, average, mga 2 billion yung nasasayang natin. Imagine nyo lang yun. Yung mga billions na yun, it could have went sa mga projects natin. And then, kunyari, sa mga education, and sa hospitals natin na sira-sira. Kaya, guys, if ito rin isa sa mga epekto ng corruption is yung dekalidad. No quality education, walang quality healthcare. Parang, wala, naging sub-quality lang siya. Alam mo yung ghost projects? Yes. Oo. Lalo na yun, guys. Hindi pa ba... Mag-ghosted dyan. Hindi pa ba kayo galit doon? Like, syempre, yung location natin sa Earth. Ganda. Maganda siya. Maganda siya para sa mga typhoons. And then, parang tayo nga yung ball ng, diba, ng Asia ba? And then, tayo nga yung ball ng typhoon. And then, wala pa tayong proper na parang walnuts natin. Like, wala tayong proper. And then, nakita mo yung nangyari sa Bulacan, sa Cagayan, ganon. Like, nakita niyo yung parang facility silang sira kasi nga, kinukurakot yung pera. Para doon, alam mo kung hindi nakurakot yun, siguro this country will be a better one. And in fact, with a better economy, guys. And then, siguro, hindi gato kataas yung mga presyo natin. So, paano nga natin ito isosolve, guys? Diba? Paano nga ba? Magboto kayo ng tama. Yes. First of all, let's vote for the right people. Depende ang future po ng bansa. Di ba nga nasabi ni Dr. Rizal? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano kami magiging pag-asa kung wala kaming chance magiging? And alam nyo ba, guys,
isa sa mga botante ng mga tama is yung mga O ay ang diskriminasyon laban sa mga katutubong Pilipino o tinatawag ding indigenous people. So ano nga ba yun? Ito kasi yung hindi pantay na pagtrato, pangmamaliit, paglabag sa karapatan ng mga katutubong Pilipino dahil nasa kanilang wika, kultura, pinagmulan, mga ganun. Yung nangyayari din sa classroom natin. Oo, yun na yun. Masaya. Yung pangungutya sa kanilang pananamit, pananalita, accent, kasama na rin yung sapilitang pagpapalaya sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino natin. Ito rin yung hindi pagbibigay na sapat na access sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan ng mga katutubong Pilipino. Ano pa nga bang mga lugar nangyayari itong diskriminasyon sa mga katutubong Pilipino? So, nangyayari din siya sa paaralan. Yung sa mga estudyanteng katutubo na hinuhusgahan dahil sa kanilang pananamit o accent. Ay, naku po, itigil niyo yan. Yeah. Boys! Hindi parinig to. Guys, hindi porket di mo... Types na Bisaya versus Tagalog. May ganun ba dapat? May Wala! So, ano nga ba rin kasi yung nagiging ugat ng ganitong mga issue? So, at sa alam natin, maraming mga tao dyan na puro lang putak, puro lang daldal, puro lang bitaw ng mga salita. Gamit kayo ba? Oo, ang totoo naman yan, kulang rin sila sa kaalaman tungkol sa kultura ng mga indigenous people na to o katutubong Pilipino natin. Kaya ang ginagawa nila, puro lang sila pagsasabi ng opinion nila na hindi naman nakakatulong. So, ang sagot dyan, kailangan nyo munang alamin kung ano nga ba ang pinagmulan ng mga indigenous people bago nyo sila husgahan. Dahil hindi naman lahat sila is katulad sa pinagmulan natin. And hindi ibig sabihin nun is naiiba na sila o mas mababa na sila sa atin. Kaya kailangan natin silang respetuhin. So, ano nga ba ang mga epekto nito sa mga nahuhusgahang katutubong Pilipino? So, tulad na lamang nung paglabag sa karapatan nila, maraming ninuno ang nawawalan ng lupa o teritoryo. Yung mga issue na to, parang it always back to wala education. Yeah, and then, ourselves talaga. and then our country nga. Like, Yes. yeah, we need to talk about this stuff so we can educate, the generations to come and also the generations that still exist, guys. And also, sa pananaw namin ng ACMM Diaries na bilang kabataan, nakakalungkot lang na isipin na may mga Pilipino pa rin na natuturing na kakaiba, mas mababa, dahil lamang sa kultura nila, sa pinagmulan nila. hindi lang din naman sa kultura, pati sa kasarian. Oo, kasama na yan. Sa buhay. Kahit sa katotohanan naman, magkakapareho naman tayo ng dugo eh. Tsaka hindi na porket Pilipino tayo, pero tayo equal up, diba? Tsaka, in fact pa nga, yung ilan sa mga katutubo, sila talaga yung una nating tagapangalaga. Sila yung unang tagapangalaga natin ng, Ng bansa, ng lupa. kapaligiran ng kultura natin. Sila talaga yung pinakauna na nag-alaga sa mga kalikasan natin. Kaya nga sinasabi nila na kapag wala yung mga indigenous people or yung mga katutubong Pinoy, wala din tayo. Oo. Wala din mga inobasyon, wala din yung mga kultura na isinasagawa natin ngayon. Nakawatak-watak, diba? Kaya, So, tanong ko sa'yo, bakit ang dali para sa'yo na husgahan ang mga katutubong Pilipino? In fact, kung wala nga sila, baka wala rin tayo. Diba? So, yun lang. Buti nga yung yung malatag curriculum natin ngayon. Like may sa mapa natin, di ba? Parang lahat ng sinabi natin, natakal natin sa mapa natin. Kaya parang, it's nice na kahit sobrang daming issue natin, some people are taking the right steps na alihin talaga yung mga Lalo issue na na yung yan. generation na to, like, Oo. super. yeah, with the rise of social media nga, parang naging mas educated talaga tayo. Which is talaga naman dapat. So, guys, please be educated.
Kasi legit lahat ng mga problems na to, if you know better or if you know something, Maayos siya. maayos at maayos yan, guys. Yes. So, parang yun yung final message namin sa inyo. Yes. Be educated. Yes. Let's stop this discrimination and discrimination talaga. Yes, the discrimination, the abuse, the corruption, the discrimination, Yes. discriminations. No